Welcome sa Latter-day Understanding. Ako si Richard Greenland. Last week, ang journal prompt natin ay, bakit ako tumutulong sa iba? Paano ako makakatulong sa iba? So itong lesson, mag-usap tayo tungkol sa Galatians. Ang mga Galatians, natanggap na nila ang Ebanghelyo, na napuntahan naman sila ng mga ibang apostle, ganyan. Pero nag-umpisa na sila na bumalik sa dati nilang paniniwala. Yung iba sa Law of Moses na hindi na dapat sundin, yung iba sa mga Gentile na mga paniniwala, kaya bumabalik na sila, umaalis na sila ulit sa Ebanghelyo ni Jesucristo. Basahin natin sa Galatians chapter 4, verse 9. Sabi dito, "Datapwat ngayon yamang nakikilala na ninyo ang Diyos, o ang lalong mabuting sabihin, kayo'y nangakikilala ng Diyos, bakit muling nangagbabalik kayo doon sa mahihina at walang bisang mga pasimulang aral na sa mga yaoy ninanasa ninyong magbalik sa pagkaalipin?" Kaya kung tumatalikod tayo sa Ebanghelyo ni Jesucristo, pumupunta tayo sa pagkakaalipin or bondage sa English. Dahil mga ibang bagay ay hindi naman tutulong sa atin na maging malaya. Basahin din natin sa Galatians chapter 5, verse 1. Sabi dito, "Sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo, magsitibay nga kayo at huwag na kayong pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin." Kaya sa pamamagitan ni Jesucristo at ang kanyang ebanghelyo, nagiging malaya tayo. Kaya yan ang journal prompt natin ngayon. Journal prompt ay, anong mga tradisyon o paniniwala ang meron ako na pumipigil sa akin sa pagiging malaya? Paano ako magbabago para mas tumutok kay Jesucristo? Ang isa din na bagay na meron sa mga Galatians ay na natatakot ang iba sa kanila na hindi nila tatanggapin ang lahat ng mga biyaya na tatanggapin ng iba dahil yung Galatians, yung iba, dati sila mga Jew, yung iba, dati sila mga Gentile. Yung mga Gentile, hindi naman yan sa lineage ni Abraham. Hindi naman sila galing kay Abraham. Kaya iniisip nila, baka hindi nila matatanggap ang mga blessings na pinangako kay Abraham noon dahil hindi sila galing kay Abraham, yung sa lahi nila. Pero si Paul, nagturo siya sa kanila na kahit sino na mabinyigan sa simbahan, na inaampon na sila sa simbahan at sa lineage ni Abraham, sa lahi ni Abraham. Kaya matatanggap din nila ang lahat ng mga blessings na yon. Basahin natin ang sa Galatians chapter 3, verse 7. Sabi dito, "Talastasing nga ninyo na ang mga sa pananampalataya, ang mga iyon ay mga anak ni Abraham." Kaya itong ibig sabihin na mga tao na nasa pananampalataya, yan yung mga miyembro ng simbahan. Mga nabinyigan at sumusunod sa mga utos ng Diyos. Yung mga gumawa ng mga covenant sa Diyos, yan talaga ang mga anak ni Abraham. Kahit yung sa lahi talaga, yung sa dugo talaga, hindi naman nasa Abraham, na nagiging bahagi yan ng lahi ni Abraham, basta nabibinyagan na. So si Joseph Smith, meron din siyang piniliwanag tungkol dito, tungkol kay Abraham. Sinabi niya, "We cannot believe that the ancients in all ages were so ignorant of the system of heaven as many suppose, since all that were ever saved were saved through the power of this great plan of redemption, as much so before the coming of Christ as since. Abraham offered sacrifice, and notwithstanding this had the gospel preached to him." Kaya kahit si Abraham na nabuhay siya bago pa kay Jesucristo, alam niya ang ebanghelyo ni Jesucristo. Tinuro sa kanya. Kaya ganun din, nakikita din natin sa Book of Mormon, mas lalo, na meron talaga ang mga turo ng ebanghelyo ni Jesucristo doon. Kahit si Nephi, sinasabi niya na meron siyang doktrina ni Kristo. Tinuturo niya sa atin. Kaya kahit kailan sa buong panahon ng mundo, yung buong history of the world, meron talaga ang ebanghelyo ni Jesucristo basta hindi panahon ng apostasy.
Kaya kung bahagi naman tayo sa lahi ni Abraham sa pamamagitan ng Ebanghelyo ni Jesucristo, kailangan mabuhay tayo sa ganyan. Yung kailangan sundin natin ang mga covenants natin, sundin ang mga kautusan ng Diyos, mga ganyan. Kung gagawin natin yan, matatanggap natin ang bunga ng Espiritu. Basahin natin ang iba sa mga bunga ng Espiritu sa Galatians chapter 5, verses 22 hanggang 23. Sabi dito, tatapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Kaya nakikita natin ang iba dyan sa mga bunga ng Espiritu. Siyempre, mas marami pa, pero yan yung iba. Ilan sa pinakamahalaga. Si President Gordon B. Hinckley, meron din siyang sinabi tungkol dito. Sinabi niya, "You recognize the promptings of the Spirit by the fruits of the Spirit, that which enlighteneth, that which buildeth up, that which is positive and affirmative and uplifting and leads us to better thoughts and better words and better deeds is of the Spirit of God." Kaya basta na tumutulong ito na maging mas mabuti tayo ng mga tao at na gawin ang mga bagay ng Diyos, galing yan sa Espiritu. Mga bunga ito ng Espiritu. Kuminsan sa buhay natin, siguro naramdaman natin na wala naman yung mga bunga ng Espiritu sa atin. Tinitingnan natin ang mga pagsubok natin at iniisip natin na wala naman akong kagalakan, joy, wala naman akong kapayapaan sa buhay. Walang nagmamahal sa akin. Yung mga ibang ganyan na mga fruits of the Spirit. Pero kailangan isipin natin na pag ganyan, siguro kailangan tingnan natin ang sarili nating buhay para malaman kung bakit walang ganyan. Basahin natin ang Galatians chapter 6 verses 7 hanggang 9. Sabi dito, "Huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi napabibiro, sapagkat ang lahat na ihasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Sapagkat ang naghahasik ng sa kanyang sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasiraan. Tatapwat ang naghahasik ng sa Espiritu ay sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. At huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipagani tayo kung hindi tayo manganghihimagod." Kaya kuminsan, pag hindi natin natatanggap ang mga kaloob ng Espiritu or mga bunga ng Espiritu, ibig sabihin may problema ang buhay natin na tayo mismo ay walang ginagawa na tama or hindi natin ginagawa ang tama para sa mga biyaya na hinahanap natin. Kung minsan, ibig sabihin na kailangan mag-antay lang tayo. Gaya ng sabi dyan sa verse 9, na kailangan na huwag tayo tumigil. Huwag tayo tumigil sa paggawa ng mabuti. Dahil kailangan mag-antay lang tayo na gawin natin, na ituloy natin ang paggawa ng tama. At darating naman. At kuminsan, hindi naman yung ganyan na problema natin or problema or na pag-aantay lang. Kuminsan, talagang binibiyayaan tayo ng Espiritu, ng mga bunga ng Espiritu, pero hindi natin napapansin. Kuminsan, kailangan mas lalo natin isipin at maramdaman ang mga pinabaralan ng Diyos sa atin. Yan ay kung bakit meron tayong mga journal prompts sa mga lesson na ito. Dahil yan ay tumutulong sa atin na mag-isip mas lalo tungkol sa mga biyaya ng Diyos at ang mga bagay na kailangan din natin gawin. So kung ang problema ay nasa atin, meron naman sinabi si Elder Ulysses Suarez na baka tutulong sa atin. Sinabi niya, "To sow in the Spirit means that all our thoughts, words, and actions must elevate us to the level of the divinity of our heavenly parents. However, the scriptures refer to the flesh as the physical or carnal nature of the natural man, which allows people to be influenced by passion, desires, appetites, and drives of the flesh instead of looking for inspiration from the Holy Ghost."
Kaya nangyayari naman ito palagi sa karamihan ng mga tao. Gusto natin maging espiritual, pero may mga nangyayari sa mundo na kinukuha naman ng attention natin. Baka sa pinapanood natin sa TV, baka may mga problema sa trabaho natin, baka nahihirapan tayo sa mga anak natin. Marami naman iba't ibang bagay na pwedeng mag-distract sa atin. Kaya kailangan isipin natin palagi na balik tayo sa ating Ama sa Langit. Balik tayo sa mga bagay ng Espiritu. Hanapin natin ang mga sagot sa mga problema sa buhay natin kay Heavenly Father. Dahil sa Kanya ang lahat ng mga sagot na tama. Alam ko na kung magiging faithful tayo ng mga miyembro ng simbahan, tutulungan tayo ng Diyos at biyayaan tayo ng mga bunga ng Espiritu. Alam ko na ang lahat ng mga biyaya na pinangako kay Abraham noon ay ibibigay din sa atin. Kahit ang lahi natin ay wala naman sa Abraham sa dugo. Alam ko na mahalaga talaga na sundin natin ang Ebanghelyo ni Jesucristo. Binigay naman niya ang Ebanghelyo niya para tumulong sa atin para makabalik tayo sa Kanya. At itong iniwan ko sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Sige, so next week, ang lesson natin ay Ephesians. Salamat sa panonood.